Bang! Himawari, inistarteran na ang bakbakan. Lipad talsik turpit si Jura. Sumire, bumulagta. Sarada hindi na makagalaw. Boruto sa wakas nagpakita ng muli dito kay Hidari at Jura. Yan nga ang mga pangyayaring naganap dito sa Boruto 2 Blue Vortex Full Chapter 11. So tara atin ang umpisahan. Bali nga ang first panel sa chapter na ito ay ito nga si Himawari na nakatayo sa wood style ni Jura. At mula nga dyan ay bumaba na itong si Himawari at pinagpapalagay nga ni Jura dito na ang nangyari nga daw dito kay Himawari ay mukhang kagagawan daw ng Nine Tails. Pero bakit nga daw ganon? Ano nga ba daw ang ibig sabihin? Habang dito rin ay makikita natin na gulat nga itong sila Shikadai at Chocho na kanilang sinasabi na Himawari. Then ang kasunod na panel dito nga ay nagtataka si Jura dahil nga matapos niyang baliin ang binti ni Himawari dito nga napapaisip siya na papaanong gumaling uli ito. At kaalinsabay niyan dyan ngay lumapit na si Himawari kay Inujin na natusok ng wood style at sa pamamagitan ng buhok nito na humahaba dyan ngay kinuha ni Himawari si Inujin na nakatuhog sa taas ng puno. Then heto na guys, makikita natin dito, ayan na, pinapagaling na ni Himawari si Inujin matapos mabutas ang katawan nito. So napakaangas guys kung makikita natin sa pamamagitan ng buhok ni Himawari na humahaba naggawa ngang pagalingin ni Himawari itong butas na katawan ni Inujin. Grabe, parang bagong-bago lang uli. So ngayon masabi natin na hindi muna magwawakas ang love team ng dalawang ito. At ang next panel dito mga parikoy, dito nga yung sinasabi ni Himawari kila Shikadai na dalhin na nga daw nila si Inujin sa ospital dahil hindi niya nga daw alam or hindi niya sigurado kung napagaling niya nga ba talaga ng buo si Inujin. Nakalinsabay niya nagtataka pa rin talaga si Shikadai dahil nasaksiyan niya nga na unti-unting gumaling yung butas na katawan ni Inujin. Kalinsabay niya yung tinatanong niya dito, anong klaseng kapangyarihan daw yun na ginawa ni Himawari? At diyan nga yung sinasabi ni Himawari na may isang bagay siyang gustong kumpirmahin na kahit nga daw siya ay hindi sigurado. Na yun nga ang iniisip ni Chocho na ano nga ba daw ang iniisip nitong ni Himawari na gusto niyang kumpirmahin. Then kalinsabay niyan ay sinasabi pa ng Himawari na kailangan niya daw matalo si Jura. Dahil pag hindi niya daw nagawa ang bagay na iyon, sila nga ang mayayari. Na yun nga lamang daw ang pinakamagagawa niya sa ngayon. At sa next panel dito mga pare ko, ay dito na nga sinasabi ni Himawari na umalis na nga daw itong sila Shikadai at Chocho. Dahil siya lang naman daw ang target ni Jura. Kaya hindi na nila kailangan pang makisabay pa o makialam sa magiging laban dito. Dahil kung hindi naman daw nila ididikit ang kanilang mga kamay kay Jura, mas magagawa daw nila Chocho at Shikadai na makaalis ng ligtas. Pero kalinsabay niyan itututol nga dapat si Chocho, pero sinabat agad siya dito ni Shikadai na kanyang sinasabi, kailangan na nating umalis dito, Chocho, habang kaya pa nating bitbitin o dalhin si Inujin. Ngunit kumontra na naman si Chocho na kanyang sinabi, Shikadai, ano bang ginagawa mo? Na parang ibig sabihin ni Chocho, hindi natin pwedeng iwanan si Himawari dito at lalabanan pa itong si Jura. So parang ganoon yung ibig sabihin ni Chocho. Pero kaalinsabay din yun bigla nga siyang sinabat dito ni Shikadai na sinasabi, kumalma ka Chocho, pag-isipan mo nga ng mabuti. Nandito tayo ngayon sa isang laban na wala tayong tsansang manalo. Kaya mas maigi pang umalis na tayo dito at magawa pang makapagsalba ng ibang buhay. Yun ang ibig sabihin sa atin ni Himawari. So yun, di ba? Napaka-sharp o napakatalinong mag-isip ni Shikadai. Nag-gets niya na agad yung ibig sabihin o pahiwatig na mensahe ni Himawari kung bakit sila pinapaalis sa lugar na yan. At dahil sa matalinong pag-iisip ni Shikadai, dyan nga pinuri siya ni Jura na hindi nga daw makakalimutan ni Jura ang pangalang Nara Shikadai. At umaasa siya na balang araw ay magkikita pa sila. So sa bagay din yan, wala na nga nagawa itong si Chocho, kundi ang sundin na lang ang kagustuhan ni Himawari na umalis na sila dito. Dahil sinabi nga rin ni Himawari, dahil sa tinataglay niya kapangyarihan ngayon, gusto niyang i-take o kunin yung responsibilidad ng pangyayaring ito. Lalo't ayun din naman ang nararamdaman niyang kailangan niyang gawin. At saka isa pa daw, gayon din naman ang gagawin ng kanyang ama kung siya ang nasa sitwasyon nito. Kaya nga dyan wala talagang palag si Chocho at sinunod niya na lang ang kagustuhan na mangyari ni Himawari. Kaya akalinsabay niyan, ang huling mensahe ni Chocho kay Himawari bago ito umalis, ay nag-request pa ito kay Himawari na kakain pa daw sila ng pancake pagtapos ang laban na yan. Nasagot naman sa kanya ni Himawari, oo naman, hindi ko makakalimutan dahil paborito ko ang pancakes. Sheesh, after ng bakbakan na yan ni Jura at Himawari, gusto ni Chocho na food trip sila ni Himawari. So dahil nga sa mga taktika at mga pag-iisip nitong nila Shikadai, Chocho at Himawari, yung sinabi ni Jura na naiintindihan niya na daw na mukhang hindi nga daw sila simpleng tao. Na yun nga rin ang minsan na nagpapalito kay Jura. Dahil nga sa bagay din yun, yung ginawa kasi nila Himawari, lalo na yung ginawa ni Inujin, ay isang katulonggisan daw. Kasi ilang beses nang winarningan ni Jura si Inujin, hindi
hindi pa nga rin daw nakikinig. Kaya ang nangyari, yung katulonggisan daw ni Inojin ay nagresulta ng kanyang pagkapahamak. So ayun yung ibig sabihin ni Jura na oo, mabilis nga daw silang gumawa ng decision pero reckless. Tulad na nangyari kay Inojin. Ngunit may isang bagay daw na kontrobersyal dito kay Jura. Yun nga ay ang nasa loob daw ni Himawari na kanya nga iniisip na maaaring nagkataon nga lang ba ang mga bagay na ito or maaaring may kaugnayan ito sa nangyayari ngayon. So ayun no, gumugulo talaga lalo yung isipan ni Jura. Kakabasa mo kasi ng libro. Kaya mas okay sa akin yung bobo ka lang para wala kang masyadong problema. Anyway, sa next panel nga dito guys, dyan ngayon nanilisik na mga mata ni Himawari na kanyang sinasabi, tumigil ka. At kaya nga mula dyan ayan na nga, bang! Inistarteran ng Himawari ang atake at pinatamaan ito sa sikmura ni Jura. Isang napakalupit at solido positibong suntok ang tumama dito. Talsik, turpet, lipad si Jura. Bang! Pero hindi nagpatinag dito si Jura guys at bigla siyang umahon o biglang lumipad. Kaya nga dyan nagkasalungat sila ng pwesto, si Himawari sa baba at si Jura sa taas. At mula nga dyan makita natin ay ayan na, dumiduelo na ang bawat isa at lumilikha ng kanya-kanyang mga tail beast bomb. At sa next panel dito makita natin ay ayan na nga, binitawan na ni Himawari ang kanyang tail beast bomb at gayon din ang tail beast bomb dito ni Jura. At mula nga dyan ayan na nga, bang! Lumikha nga ito ng pagkalakas-lakas na pagsabog na dahilan upang magkawasak-wasak ang kapaligiran nito. At sa hindi kalayuan, dito nga nakita nila Chocho at Shikadai ang isang impact ng malakas na pagsabog na sinasabi pa dito ni Shikadai, Himawari. So syempre guys, nag-aalala rin sila na kung ano nga man nangyari sa lugar na yun. Dahil nga kakalis lang nila doon, di ba? So iniisip nila baka napahamak si Himawari sa pagsabog, ano na nangyari doon. Pero dito nga makita natin na wasak nga ang lupa na kinaratayo ni Himawari at walang napinsala sa kanilang dalawa. Kaya dito sa next panel sinasabi ni Jura na hindi na daw nakakagulat na ang kapangyarihan o lakas daw na tinataglay ngayon ni Himawari ay hindi na kailangan ng paniwanag. Dahil nga nagagawa daw nito na makalikha ng tail beast o Bijudama kahit nasa ganyang kalagayan pa lang si Himawari. Pero kahit gayon pa man daw, ayan na nga, bang! Si Jura naman ang umatake dito kay Himawari. Isang napakalupit at solidong headbutt at pagkatalsik dito ni Himawari hindi niya namalayan na bigla nga sumulpot na naman dito si Jura sa likod niya. Kaya nga yan ayan na, bang! Isang napakalupit at napakalakas na sipa ang sumapul dito kay Himawari. Wasak at baon sa lupa itong si Himawari mga pare koy. At dito nga sinasabi ni Jura na dahil nga daw dito ang Himawari ay nagkaroon daw si Jura ng dahilan upang seryosohin niya ang laban. Kaya nga makita din natin dito guys na nakadapa nga si Himawari at siya ay mukhang gulpi sarado talaga. At ang kasunod na pangyayari dito mga pare koy ay lumipat ang kwento dito kay Sarada at Hidari. Kasama si Sumire at Konohamaru at ang kanyang mga walang bilang na ninja. Na makita natin dito na napinsala nga si Hidari sa ginawang Chidori ni Sarada nakaraan, di ba? Na dyan ngayon tinatanong pa rin ni Sarada si Hidari na sino nga ba daw talaga ang nilalang na ito. Pero kalinsabay niya nagde-transport nga o nagde-teleport itong si Hidari sa lupa gamit ang kanyang claw marks. At nang malipat ito sa kabila, sinabi dito ni Hidari na yung mga mata daw ni Sarada na Sharingan ay narinig niya na daw yon kay Jura. At dito yung sinasabi pa ng walang bilang na ninja na kasama ni Konohamaru na gumagaling daw ang sugat nitong ni Hidari. So ibig sabihin guys, itong mga Shinju gods may healing abilities din tulad ng Ten Tails Jinchuriki. So ang duga nito yung ability ng Ten Tails Jinchuriki ay hindi nalalayo sa kanila. Ibig sabihin magiging mahirap to patayin o durugin. Kaya sa next panel dito mga sir, sinasabi din dito ni Hidari na yung ginamit daw ni Sarada na technique is tinatawag nga ba daw na Chidori. Na mukhang ang technique daw na yon mukhang hindi naman daw ganun ka-difficult o kahirap gamitin. Yun ay kung nagtataglay ka nga daw ng mga mata ng tulad ng kay Sarada na Sharingan. So dahil nga nabanggit din ni Hidari si Jura, dyan ngayon napaisip si Sarada, sino nga ba yung Jura na binabanggit itong ni Hidari? At dito ngayon sumabat si Konohamaru sa pag-uusap. Sinabi dito at tinanong ni Konohamaru na ano nga ba daw ang kilalaman nitong ni Hidari kay Sasuke? Sino nga ba daw talaga itong si Hidari? Sagot naman dito ni Hidari na hindi niya daw kilala kung sino nga ba ang tinutukoy nitong ni Konohamaru. At saka bakit nga daw siya tinatanong ng mga bagay na yan, Kaya sinabi din dito ni Hidari, gusto mo bang malaman kung sino ako, Konohamaru? Well, ang sagot, hindi ko alam. Dahil ako mismo, hindi ko kilala kung sino ako. I mean, ibig sabihin ni Hidari, alam niya yung pangalan niya, pero hindi niya kilala yung sarili niya. Na yun nga daw ang isa sa dahilan kung bakit pumunta siya ng Konoha para malaman kung sino siya. At kalinsabay niya, dito sumigaw si Sumire na sabi niya kay Konohamaru na protektahan nga daw nito si Sarada. Dahil mukhang hindi nga daw siya nagkakamali sa hinala niya na ang target nitong ni Hidari ay si Sarada. Pero wag naman daw sanang ganun. Kaya ang next panel dito mga sir, ay ayan na nga,
kumilos na naman itong si Hidari na napakabilis na ang kamay nito ay nag-teleport na doon sa claw mark niya sa likuran ni Sarada. Kaya dahil din dyan, ayan na nga sa pool ng lightning release itong si Sarada. Ngisay-ngisay mga sir. So dahil nga nakialam na rin ang walang bilang na ninja ni Konohamaru, dyan nga ginamitan ng fire release ni Hidari itong walang bilang na ninja. Sunog ka pare koy. At kung makikita pa natin dito, itong si Sarada, hinang-hina siya matapos siyang tamaan ng lightning release. So ikaw ba naman makuryente ng ganung kalakas, no? Talaga manghihina ka sir. So dahil nga nag-umpisa ng bakbakan na naman, dyan na kumilos na rin na naman si Konohamaru. Isang Rasengan ang patatamaan niya dito kay Hidari. Pero naiwasan ito gamit ang claw marks at ang teleport sa likod dito. At dahil dyan isang Chidori naman ang pinakawalan ni Hidari, pero bigla rin itong nadepensahan ni Konohamaru gamit ang kanyang technique na wind style vortex barrier. Bang! Salubungan ng jutsu mga pare, talsik si Konohamaru, pero at least buhay siya at di siya natamaan. Kaya ang next panel dito mga sir ay heto na naman dahil nga busy si Sumire sa pag-alalay kay Sarada, dyan na nga sumulpot si Hidari sa likod nito at pinatamaan naman din ng lightning release itong si Sumire. Bagsak at bulagta ito guys. Nandiyan yung sinasabi naman ni Sarada, hindi niya daw magalaw ang kanyang katawan. So yari tayo mga sir. Negative ang mga karakter natin ngayon laban dito sa mga Shinjugans. Dahil dagdag pa natin ang next panel dito, bang! Gulpi sarado na nga si Himawari laban dito kay Jura. Kinokombo na siya dito mga pare. Nako guys, negative yung mga karakter talaga natin ngayon. Naakala nga din natin sa mga nagdaan, mukhang makakapalag sila ng sabayan. Pero ngayon nakita natin ngayon, mukhang hindi nga kaya no? At base din sa nakita natin ngayon, yung mga pinsala ni Himawari nag-heal nga din o gumagaling. Kaya sabi dito ni Jura, nakamangha-mangha daw ang regeneration ability nitong ni Himawari. Dagdag pa ni Jura na ang katawan daw ni Himawari ay halos katulad na nga daw nila Jura, na kaya nga makapagpagaling na mabilisan kahit ang mga pinsala nito sa katawan ay malala. So tulad nga nang nangyari kay Hidari, di ba? Tinamaan siya o nakat siya ng Chidori ni Sarada. Pero ang nangyari, nag-heal lang ito na mabilis. So yun yung ibig sabihin ni Jura dito, na halos kaparehas na lang daw nila itong si Himawari. Pero sa bagay din yon, sinabi ni Jura, dahil sa kakayanan daw ni Himawari na mapagpagaling na mabilis, ayun nga rin daw ang dahilan kung bakit mabilis din manghina si Himawari. Dahil nga the more daw na mag-heal ka sa sarili mo, ganun din yung amount ng chakra na mababawas sa'yo. Kaya nga dyan dito pinapakita na bad trip din si Kurama, no? Hindi niya akalain na ganun pala kalakas si Jura. Na mukhang hindi daw ito ang sitwasyon na mariresolba nila kahit na may high potential si Himawari sa kanya. Dahil ito nga daw si Jura ay hindi mukhang pangkaraniwang kalaban sa mga nakaharap nila noon. So parang iniisip ni Kurama, no, kung nagawa nilang tapatan si Ishiki noon, parang ang naging expected ni Kurama magiging ganun din kay Jura. Yung laban nila kay Ishiki na using Baryon mode, compare dito sa mini Baryon mode na Himawari, iba nga nangyari, no? Kaya dyan nagka-idea na din si Kurama na si Jura ay most powerful kay Ishiki. Kaya sa next panel dito mga pare ko, heto na nga, makita natin sila Delta at Kawaki na lumilipad sa ere. At ito ngayon nagmamadali dahil nga gustong nang sundan ni Kawaki yung mga bumira sa kanya kanina. Nagsasabi pa ni Delta na balak mo talagang puntahan yung mga nilalang na yon. Sagot naman ni Kawaki, wala naman akong choice. Ayun lang naman talaga magagawa ko ngayon. Then sagot naman ni Delta, yun nga, ano nga ba magagawa mo sa kanila? Binalagbag ka nga lang tapos pupunta ka pa. Wala na nga nagawa, tapos pupunta pa rin, no? So may punto naman si Delta. Pero kalinsabay niyan, dito nga na-alarma si Kawaki. Kaya nga dito sa kasunod na panel, heto na. Bigla nga umarangkada si Boruto dito at dinaanan ng sila Kawaki. Na super bilis nga mga sir. Na kaya pala sobrang nagmamadali na si Boruto. Kasi nga sa next panel, heto na. Biglang sumulpot si Boruto dito at biglang kinuha na rin si Himawari. So wala nga rin nagawa si Jura dito sa bilis, no? Kaya sa next panel, nang makuha na ni Boruto ang bugbog niyang kapatid, dito nga makita natin na bibirahin na ni Hidari si Sarada na kanyang sinasabi, ano daw ang mangyayari kung kakainin niya si Sarada? Well, tignan natin. Pero bago mangyari ang bagay na yon, dyan nga inatunugan ni Sarada ang palaka ni Boruto na may hawak-hawak na isang bagay. Kaya nga dyan naalarma na si Boruto at gumamit na ito ng Flying Thunder God Technique o Hiraishin. At mula nga dyan hayan na nga, biglang sumulpot si Boruto dito sa ere na kung saan nakapwesto ang palaka. At makita din natin dito na nilabas na ni Boruto ang kanyang katana. At mula nga dyan ayan na, bang! Putol nga ang wood style arm ni Hidari na humahawak dito kay Sarada. Sheesh, panes! So napakaangas mga pare koy. Nag-teleport si Boruto habang bit-bit si Himawari. Biglang dagger in tapos hiwa.
Pang! At yan makikita rin natin na gulat nga itong si Konohamaru at ang kanyang kasamang walang bilang na ninja. At sa last panel dito ay makita natin na nakatayo na nga itong si Boruto sa likuran ni Hidari. At yan ngayon nagulat pa sila Hidari at Jura. Na sinasabi ni Jura, kahanga-hanga. At yan sinasabi pa ni Hidari, Otsutsuki Boruto. At ayan nga ang last panel ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 11 mga parekoy. Napakaangas na naman na pangyayari ang naganap. Ano kaya ang mangyayari sa susunod? Kakayanin na ba ni Boruto na labanan itong sila Hidari at Jura ng sabay? Dahil nga for now, ang nakita natin si Boruto lang talaga ang makakatindig dito. Yun kung hindi maikialam ang karma seal nito. Dahil nga as of now din, nakita natin hindi kayang labanan ni Sarada si Hidari at hindi rin kayang labanan ni Himawari si Jura. Dagdag mo pa si Kawaki na wala rin bilang sa ngayon, mukhang si Boruto lang talaga ang nakita natin natitindig dito. 2v1 to mga sir. Boruto versus Hidari and Jura. Naku po, napakahirap na sitwasyon nito para kay Boruto. Kaya ang naisip ko lang dito dagger out na lang muna dahil nga alanganin kung makikipagbakbakan pa ng sabayan si Boruto. Dagger out na lang muna sir. Dalhin mo na muna si Himawari at Sarada. So hanggang dyan na nga muna tayo guys. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. See you in the next chapter. Maraming salamat. Bye!